Noong June 1972, isang sanggol na babae ang isinilang sa isang maliit na nayon sa Chaoyuan County, Yantai City, Shandong Province of China. Pinangalanan siya ng kanyang mga magulang na Chao Qingshan, pero tatawagin natin siyang Shannon. Ang kondisyon ng ekonomiya sa China noong 1970s ay napakahirap, lalo na sa mga mabubukid na lugar. At ang mga magulang ni Shannon na mga magsasaka na may kaunting pinag-aralan ay hindi masaya nung siya ay ipinanganak. At ang ama ni Shannon na si Chao Yuling ay nahihiya sa mga kapitbahay dahil hindi anak na lalaki ang lumabas. At dahil doon iniisip niya na pinagchichismisan sila ng mga tao. Kung tutuusin ay mabait naman ang ama sa kanyang asawa. Ngunit madalas niyang sinasabi na si Shannon ay isang pabigat. At pagkatapos ng ilang gabi ng pagsusumikap, sa wakas ay nakamit ni Zhao Yulin ang minimithi na magkaroon ng isang anak na lalaki noong si Shannon ay 2 taong gulang na. At sa kabila ng kahirapan ay nakuha pa niyang makapag-ipon ng pera para sa ginanap na selebrasyon sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon, ang anak na lalaki ay nagkaroon ng meningitis. At dahil sa paulit-ulit na lagnat, ay nagkaroon naman siya ng epilepsy. Sinasabing inilaan ni Ginoong Chao at ng kanyang asawa ang halos lahat ng kanilang oras at pera sa pag-aalaga sa kanilang anak na lalaki, na dumagdag sa financial problem ng pamilya. At kabaligtaran naman ito sa ipinapakita nila kay Shannon. Siya ay hindi nakatanggap ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang mula ng pagkabata. At hindi siya nakatira sa mga magulang. Dahil nung siya ay 2 taong gulang, ay pinatira na siya sa kanyang lola. At kinuha lamang siya ng kanyang mga magulang nung nagsimula na siyang mag-aral para sa elementarya. At sa tuwing uuwi ng bahay galing sa paaralan, ay kailangan niyang tumulong sa gawaing bukid, gawin ang gawaing bahay at alagaan ang kapatid na lalaki. At kapag hindi nakukontento ang kanyang ama na si Ginoong Zhao, ay pagagalitan siya at nakakatikim ng pananakit. Si Shannon ay napakatalino at masipag sa pag-aaral. Naniniwala siya na ang pag-aaral ng maigi ang tanging paraan para makaahon sila sa kahirapan. Sa kabila ng mas maraming gawain kaysa sa ibang bata, ay napanatili niya ang mahusay na marka. Ang dingding ng kanilang bahay ay napuno niya ng mga awards at medalya, na umaasang ipagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi. Dahil iniisip ni Zhao na hindi kailangan ng mga babae na mag-aral ng masyadong mahaba, at itinuturing niya na isa itong pag-aaksaya ng pera. At naniniwala din siya na sapat na ang makabasa at sumulat ang anak, dahil kalaunan ay ikakasal naman siya at magiging bahagi ng ibang pamilya. At noong 1987, si Shannon ay ang may pinakamataas na grado sa buong nayon at nakapasa siya sa prestigyosong high school sa kanilang lugar. Ngunit nang malaman nito ni Ginoong Zhao ay hindi siya sumang-ayon sa anak na ipagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral. Dahil naniniwala siyang sapat na para sa mga babae sa baryo ang makapagtapos ng junior high school. Ang tanging nais ng ama ay magtrabaho na si Shannon sa kabilang nayon para kumita ng pera at magpadala sa kanila. Noong mga panahong yon ay 15 taong gulang na si Shannon. Nakiusap siya sa ama at nagmamakaawa dahil alam niyang hindi siya makakapag-aral kung hindi ito papayag. At sa kabutihang palad ay nakumbinsi ng mga kamag-anak at guro ni Shannon si Ginoong Zhao. Sinabi nila na sayang ang mataas na grado kung hindi ipagpapatuloy ni Shannon ang pag-aaral. At binanggit din nila na ang gobyerno ay mag-aalok sa kanya ng magandang trabaho pag nakatapos na siya sa kolehiyo. Marahil bilang isang manager ng isang sikat na kumpanya upang siya'y kumita ng mas malaking pera para sa pamilya. At matapos itong marinig ng ama ay pumayag siya na ipagpatuloy ni Shannon ang kanyang pag-aaral sa high school. At noong 1987 ay tuluyang nilisan ni Shannon ang kanilang nayon at nag-aral siya sa bayan. Kinamit niya ang pera ng pamilya para makapagbayad sa tuition fee. Ngunit kailangan pa rin niya maghanap ng paraan para mabuhay.
Sa loob ng 3 taon ay nagtatrabaho siya tuwing break time upang kumita ng pera. Samantala ang kanyang kapatid na lalaki na 2 taong mas bata ay naging sakitin at pinalaking spoiled ng kanilang magulang. Nag-drop out siya pagkatapos ng junior high school at nakahanap ng trabaho sa isang kalapit na bayan. At noong 1990, sa edad na 18 taon, si Shannon ay naging mas mahusay sa pag-aaral at tinanggap siya sa chemistry department sa Nankai University sa Tianjin. Dahil sa angking talino, siya ang naging kauna-unahang babaeng mag-aaral ang nakatuntong sa kolehiyo sa kanilang village. Ang Nankai University ang isa sa nangungunang universidad sa China. At noong 80s at 90s, ang pagpasok sa isang presteryosong universidad ay tinuturing na isang malaking tagumpay dahil pawang matatalino lamang ang tinatanggap. Kaya namang mabilis na kumalat ang balita sa nayon at maraming tao ang pumunta sa bahay ni Ginoong Zhao para batiin siya. Ngunit si Ginoong Zhao ay hindi masaya at nag-aalala. At sinabihan si Shannon na wag nang magpatuloy pa dahil hindi na kaya ng kanilang pamilya na suportahan siya sa pinansyal para sa pag-aaral. Dahil di umano ang lahat ng kanilang pera ay ginastos sa pagpapagamot sa kanyang kapatid. Muli ay nakiusap si Shannon sa kanyang ama at nangako na mag-a-apply siya ng scholarship at magtatrabaho ng part-time para kumita ng pera. Noong una ay hindi umasa si Shannon sa kanyang ama para sa pinansyal na suporta. Kaya sumang-ayon ang ama na magpatuloy pa si Shannon. Ngunit sa kolehiyo ay mataas ang mga gastusin. At sa kanyang unang 2 taon sa kolehiyo ay nangangailangan pa rin siya ng suportang pinansyal sa kanyang pamilya. Ngunit ang kinikita ni Ginoong Zhao sa pagsasaka ay hindi sapat para mabayaran ang lahat ng mga bayarin. Kaya't siya at ang anak na lalaki ay napilitang magtrabaho sa isang construction site sa labas ng bayan upang magkaroon ng extra income sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga bricks. Ang ama ay umaasa na ang kanyang anak na babae ay makakapagtapos ng kolehiyo at makakakuha ng magandang trabaho at makakapagbigay ng magandang buhay para sa kanya. Samantala sa tuwing humihingi si Shannon ng pera sa kanyang ama para sa mga expenses sa pag-aaral, ay nakakatanggap siya ng mga malulupit na salita. At sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo ay hindi siya umuwi sa kanilang bahay ni minsan. Nag-apply siya para sa isang scholarship at nagtrabaho bilang tutor para mapanatili ang pagiging abala araw-araw. Nang maglaon sa kanyang mga unang taon, ang kanyang scholarship at part-time income ay sapat na upang mabayaran ang kanyang matrikula at mga personal expenses. At nakaipon pa siya ng pera at nakapagpadala sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng stress na natatamo sa pagbabalanse ng pag-aaral at pananalapi, ay napapanatili ni Shannon ang mahuhusay na grado. At sa kanyang senior year ay nakilala ni Shannon ang kanyang love of her life na si Wei Bing na mula sa Tianjin City, ang lungsod kung saan matatagpuan ang kanyang universidad. Ang dalawa ay magkaklase sa parehong major. At dahil sa ipinapakitang kabaitan, lakas at pagiging independent ni Shannon, ay nagustuhan siya ni Bing. Sa una ay ayaw pumasok ni Shannon sa isang relasyon dahil iniisip niya ang background ng kanyang pamilya. At wala siyang oras para pagsabayin ng pag-aaral, personal na buhay at pag-ibig. Gayunpaman si Bing ay hindi sumuko. Tahimik niyang sinuportahan si Shannon sa pagharap sa hamon ng buhay. At kalaunan ay tinanggap ni Shannon ang pagmamahal ni Bing. At dahil sa parehong goal sa buhay, ang dalawa ay nagpatuloy na mag-aral ng maigi. Di naglaon ang dalawa ay nakapasa bilang polymer chemistry sa Nankai University. At habang si Shannon ay excited sa magandang opportunity, ay nag-aalangan naman siyang sabihin ito sa kanyang ama. Dahil alam niyang gusto ng kanyang pamilya na maghanap na lang siya ng trabaho at magpadala ng pera para sa kanila. Habang ang kanyang kapatid na lalaki ay nahihirapan sa sakit na epilepsy at kailangang lumipat ng trabaho ng ilang beses bago bumalik sa nayon para magsaka sa bukid kasama ang kanilang ama. At nang malaman ni Ginoong Zhao ang plano ni Shannon na ipagpatuloy muli ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ay ilang beses niya itong tinawagan para pagalitan at panghinaan ng loob.
Giniit ng ama na agad siyang maghanap ng trabaho para tumulong sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang kapatid. Samantala, pinagpatuloy ni Shannon ang kanyang pag-aaral na nangangako siya sa ama na aalagaan ang kanyang kapatid sa future. Muli ay pumayag si Ginoong Zhao. At para tuparin ang kanyang pangako, ay kinailangan niyang bawasan ang kanyang mga gastusin at magtipid at magpadala ng pera sa kanyang pamilya mula sa kanyang scholarship. At nang marinig ito ni Bing, ay nagpasya siyang suportahan si Shannon sa pananalapi. Si Bing ay nagmula sa may kayang pamilya sa Tianjin. At ang kanyang mga magulang ay napakabait. Pinahalagahan nilang lahat ang dedikasyon at pagsusumikap ni Shannon. Pakiramdam ni Shannon ay tinanggap siya ng buo at minahal ng pamilya ni Bing. At noong 1997, nang nakagraduate sina Bing at Shannon, ay nagpasya silang magpakasal. Ngunit ang amang si Zhao ay hindi sang-ayon dito. Sa paniniwalang hindi na sila alagaan ni Shannon matapos ang kasal, lalo na kung magkakaroon siya ng sariling mga anak, at hindi na makakapagpadala pa ng pera. At nang hindi kayang mapigilan ang kasal, ay hiniling ni Zhao na magbayad si Bing ng dowry bago sila magpakasal. Ang kasal ay ginanap sa Tianjin, at ang lahat ng mga gastos ay binayaran ng mga magulang ni Bing. At sa panahon ng seremonya, ay hindi dumalo ang ama at ina ni Shannon, maging ang kanyang kapatid na lalaki. At noong unang bahagi ng 1990s, ang pagbubukas ng pinto para sa pag-aaral sa ibang bansa ay naging pangarap ng maraming estudyante na naghahanap ng magandang kinabukasan. Magkasamang nag-apply sina Shannon at Bing sa mga programa ng PhD sa mga universidad sa Amerika. At sa kabutihang palad ay nakatanggap si Shannon ng buong scholarship sa Texas Tech University sa United States, batay sa kanyang excellent academic performance. Samantala, ang aplikasyon ni Bing ay hindi nagtagumpay. At nang malaman ni Zhao na ipagpapatuloy ng anak ang pag-aaral sa ibang bansa, ay labis itong nagalit. Ngunit wala siyang magawa para pigilan ito. At sa kabilang banda, ang mga magulang ni Bing ay napaka-supportive sa mag-asawa. Ibinigay pa nila kay Shannon ang kanilang savings na 22,000 Chinese yuan o 150,000 sa peso para tulungan siyang makabili ng tiket sa eroplano at pocket money na din. Nalubos na nagpasaya kay Shannon. At noong 1998 ay nagpunta si Shannon sa United States ng mag-isa. At pagkaraan ng 6 na buwan, ang aplikasyon ni Bing ay naaprubahan. Ngunit nagpalit siya ng kurso at hindi nakakuha ng scholarship. Matapos noon ang dalawa ay muling nagkasama sa US. At si Bing ay nag-enroll at kumuha ng kursong Master Program in Computer Science sa Texas Tech University. Ang pamumuhay nila doon ay hindi madali. Ang tanging pinagkukunan nila ay ang kinikita ni Shannon na $1,100 sa scholarship o mahigit 60,000 sa peso, na ultimo pang tuition ni Bing ay doon din kinukuha. At pagsapit ng 1999 sa edad na 27, ay nalaman ni Shannon na siya ay nagdadalang tao. Nag-alala siya dahil madadagdagan na naman ang pinansyal na pasanin. Kaya naman nagsimulang magtrabaho si Bing sa isang restaurant para makatulong sa pinansyal. At noong humigit kumulang 20 days pagkatapos na ipanganak ni Shannon ang kanilang anak na lalaki, ay kaagad siyang bumalik sa trabaho sa lab at kinailangan nilang kumuha ng mag-aalaga para sa kanilang anak na nakadagdag sa kanilang financial stress dahil sa mataas na halaga. At sa puntong ito ay nag-alok ang mga magulang ni Bing na alagaan na lang nila ang bata. At nang ang bata ay 2 buwang gulang na, ay ipinadala nila siya sa kanyang mga lolo at lola sa Tianjin, China. At upang makatipid sa pamasahe sa eroplano, ay hiniling nila sa isang kaibigan na babalik ng China na siyang magdala sa bata sa Tianjin. At sa loob ng 3 taon hanggang 2002, ang mga magulang ni Bing ang sumagot sa lahat ng gastusin para sa kanilang apo nang hindi humihingi ng pera kina Bing at Shannon. Samantala ang ama ni Shannon na si Ginoong Zhao ay hindi nagpakita ni minsan ng malasakit sa kanya. Tanging iniisip ng ama ay maayos na naninirahan ang anak sa Amerika. At patuloy na nagsusulat ng mga liham na humihingi ng pera na nagsasabing si Shannon ay nangako na suportahan ang pamilya kahit na mag-asawa ito.
At sa bawat pagkakataon ay kinakailangan ni Shannon na bawasan ang pera mula sa kanyang mga gastusin para ipadala sa kanyang ama. At sa paglipas ng mga taon, ginamit ni Ginoong Zhao ang perang ipinapadala ni Shannon para iparenovate ang lumang bahay ng pamilya. Ngunit ni minsan ay hindi man lang siya bumisita o ang kanyang asawa sa Tianjin para makita ang apo. At bago matapos ang taong 2001, sina Shannon at Bing ay nakagraduate. Si Shannon ay nakakuha ng trabaho mula sa Johnson & Johnson's na may halagang humigit kumulang $60,000 na sweldo sa loob ng isang taon o 3 milyon sa peso. Kaya nakalipat sila sa magandang apartment. Ilang sandali pa ay nakahanap din ng trabaho si Bing na may $30,000 na sweldo kada taon o mahigit 1.5 milyon sa peso. At sa pagpasok ng 2002, sa edad na 30, ay tuluyang natapos ni Shannon ang lahat ng kanyang pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho. At iyon ang simula ng kanyang masaganang buhay sa US kasama si Bing. At pinlano nila na dalhin ang kanilang anak at manirahan kasama nila. At noong March 18, 2002 ay bumalik ang mag-asawa sa China at muli silang nagkita ng kanilang anak sa Tianjin. Labis ang pasasalamat ni Shannon sa mga biyenan sa ibinibigay na suporta sa kanila at pag-aalaga sa kanilang anak. Kaya naman nagbigay siya ng $10,000 bilang pasasalamat o mahigit 500,000 sa peso. At nang matapos na malaman na ang kanyang anak na babae ay bumalik sa China, agad na tinawagan ni Ginoong Zhao si Shannon ng ilang beses at sinabing kailangan niyang umuwi sa kanila. Si Shannon ay nagplano na isama ang kanyang anak upang makilala ng bata ang kanyang mga magulang sa unang pagkakataon. Iniisip niya na matutuwa ang kanyang ama na makita ang kanilang apo. Ngunit bago sumakay ng tren ang bata ay naglulupasay sa pag-iyak. Marahil ay 4 na araw pa lang silang nakakasama ng bata at hindi pa sila pamilyar sa bata. Ngunit ang tren ay paalis na ng mga panahong yon. Kaya naman sina Shannon at Bing ay mabilis na sumakay ng tren nang hindi kasama ang bata. At noong March 23, bumalik si Shannon sa kanyang nayon sa Shandong at muling nakita ang mga magulang. Si Ginoong Zhao ay hindi masyadong ngumiti nang makita ang anak na si Shannon at manugang na si Bing. Samantala, ang ina ni Shannon ay naghanda ng mesa na puno ng pagkain. At habang kumakain, si Ginoong Zhao ay hindi nakapaghintay na magsabi ng isang bagong kahilingan sa kanyang anak na babae. At sinabi niyang ang sakit na epilepsy ng iyong kapatid ay mahirap gamutin. Siya ngayon ay 28 taong gulang na at walang permanenteng trabaho at walang asawa. Sa kanilang nayon daw, ang lalaking kaedad niya ay may mga anak na. Makailang beses na din daw nilang sinubukan siyang ihanap ng mapapangasawa, ngunit walang interesado. At kamakailan lang daw ay may pumayag na isang pamilya ng isang batang babae mula sa karatig nayon na tanggapin ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Ngunit sa isang kondisyon ay kinakailangan daw nilang bumili ng apartment sa probinsya sa halagang 80,000 yuan o 450,000 sa peso. Sabay sabing, kailan mo ibibigay ang pera? Alam ni Shannon na hihingi sa kanya ng pera ang kanyang ama. Sinabi niya sa ama na mayroon siyang $1,600 na maaari niyang maibigay sa kanyang pamilya sa ngayon. At di umano ang pagbili daw ng apartment ay hindi ganong kadali. At iyon lamang daw ang pera na meron siya. At pagkatapos ay sinabi ng amang si Zhao na dagdagan niya. Gawin niyang $3,000 para sa mga emergencies o halos lagpas 150,000 sa peso. Ipinaliwanag naman siya noon na halos kakagraduate lang nilang mag-asawa at halos wala pang ipong pera. At ang mga gastusin daw sa USA ay mataas. At nagbayad pa sila ng mga tickets para sa eroplano at nagbigay ng $10,000 sa kanyang biyanan. Kaya wala nang natira pa. At hindi nila kayang bumili ng apartment sa ngayon. Si Ginoong Zhao ay nalungkot sa mga narinig at inisip niya na ang anak na babaeng si Shannon ay may pera para sa biyanan at wala para sa kanya. At binanggit niya na ang pangako ni Shannon na aalagaan ng kanyang kapatid
Muli ay ipinaliwanag ni Shannon na wala na talaga siyang pera. At sinabing nagpadala siya ng maraming pera para tumulong sa pagpaparenovate ng kanilang bahay at bakuran. At ginawa na din daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. Si Bing na nakikinig lang sa mag-ama ay napagod sa mga demand ng biyanan. Sinabi niya kay Ginoong Zhao na isa kang ama at hindi emperor. At hindi rin daw pwede na palagi niyang nakukuha ang lahat ng kanyang naisin. Pagkarinig nito ay galit na umalis si Zhao at ibinalabag ang pinto. At sa mga sumunod na 3 araw, habang nanatili sila sa bahay ng amang si Zhao, patuloy pa ring ipinagpipilitan ni Ginoong Zhao na bumili si Shannon ng apartment para sa kanyang kapatid. Ngunit patuloy na tumatanggi si Shannon, na lalong nagpasama sa loob ng ama. At akala niya ay ginagawa siyang kaawa-awa ng manugang. Doon ay nagulat siya sa masunuring anak na babae na nagmatigas sa pagtanggi sa kanyang kahilingan. At naisip niya na hindi patas na nagbigay ng pera ang anak sa mga biyanan nito at hindi sa kanya. At noong March 26, 2002, ay napagdesisyonan ni Shannon at Bing na bumalik na sa Tianjin sa susunod na araw. Kinaumagahan ay hiniling muli ni Zhao sa kanyang asawa na kumbinsihin muli ang anak. At sinabi ni Shannon na bigyan siya ng kaunting oras para maisettled ang lahat. At patuloy pa rin daw siyang magbibigay ng tulong pinansyal sa kanila. Ngunit para kay Zhao, ito na ang ultimatum niya kay Shannon. At buong gabi siyang nag-isip na ang kanyang kinatatakutan ay natupad na. Na ang kanyang anak na babae ay ganap na hindi na niya makokontrol pa pagkatapos nitong umalis sa kanilang tahanan sa mga oras na yon. Naniniwala siyang hindi na ito makikinig sa kanya o magbibigay ng pera. At ang kanyang anak na lalaki ay hindi na makakahanap pa ng mapapangasawa. At magwawakas na ang linya ng kanilang pamilya. Ang labis na galit na yon ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang tamang pag-iisip at hindi na makokontrol pa ang sarili. At pagsapit ng madaling araw, ang mag-asawang sina Shannon at Bing ay mahimbing pang natutulog sa kwarto. Sinilip sila ni Ginoong Zhao upang matiyak na tulog pa sila. At pagkatapos ay kinuha niya ang palakol at pumasok sa kwarto ng mag-asawa. At makailang beses niyang pinagtataga ang mga ito dahil sa galit. At makalipas ang ilang minuto, ang amang si Ginoong Zhao ay lumabas ng kwarto na may bit-bit na palakol at umupo sa kanilang bakuran. Hindi nagtagal ay tumawag ang mga kapitbahay sa pulisya. At noong July 4, 2002, ang hukuman sa Yantai City, Shandong Province of China ay nagsagawa ng paglilitis para sa kaso. Sa korte, ang ina ni Bing ay maluhaluhang dumalo, nakabaligtaran kay Zhao na kalmado. Mahinahon niyang inamin ang pagpatay sa anak na si Shannon at manugang na si Bing. At nang tanungin siya kung bakit niya ito ginawa, sinabi niya na ang ganong anak na babae ay wala daw puso at karapat-dapat na mamatay. At tanging pinagsisihan lang daw niya ay nang hinayaan niya itong mag-aral sa mahabang panahon. At nang sinubukan pa siyang tanungin ng ina ni Bing, ay sinagot lang niya ito nang wala na siyang masabi at gusto na niyang mamatay ng mabilis. At pagsapit ng July 25, 2002, si Zhao Yuling ay hinatulan ng korte ng parusang kamatayan para sa kasong pagpatay. At makalipas ang 3 buwan sa edad na 57, siya'y pinatay sa pamamagitan ng firing squad, na hindi man lang siya nagpakita ng pagsisisi bago ang kanyang kamatayan. At matapos ang pagpatay sa amang si Zhao, ang ina at kapatid ni Shannon ay lumipat ng nayon. Ang ina ay nakahanap ng trabaho sa isang garment factory, habang ang kanyang kapatid na lalaki ay nagpupursiging makahanap ng permanenteng trabaho. Si Shannon ay biktima ng tradisyong kultura ng mga Chinese, kung saan pinapaboran ang mga anak na lalaki kaysa sa anak na babae. At sa mata ng kanyang ama, ay hindi siya nakikita bilang independent person. Sa halip ay isa lamang siyang kasangkapan na gagamitin at mula pagkabata ay tinatrato na siyang utusan. Nakalaunan ay naging source na mapagkukunan ng pera tulad ng isang ATM machine. Bagamat ang kanyang ama ay nagsumikap upang kumita ng pera para sa kanyang pag-aaral, ay nakikita naman siya nito bilang investment. At ang kanyang ina na hindi prinotektahan ang kanyang anak na babae ay nagsilbing kasabwat sa trahedya.
At ang kanyang kapatid na lalaki na lumaking spoiled ay naniniwalang papasanin siya ni Shannon na inaasahan kukunin siya nito. At nakikita niya na si Shannon ang magsisilbing daan para iwan ang kahirapan. At ang anak ni na Shannon at Bing na ipinadala sa China matapos itong maipanganak ay hindi na nakita ang kanyang mga magulang sa loob ng 3 taon. At 4 na araw pa lang silang nagkasamang muli bago tuluyang naulila sa mga magulang. Para sa mga pamilyang Chino, ang mga magulang ay maaaring madama na sila ay may kapangyarihang likhain at sirain ang kanilang anak. At ang kultura ng pagiging anak ay mahirap para sa mga bata na makalaya habang sila ay inaapi at kontrolado habang nasasaktan. Nakakaramdam din sila ng panghuhusga at mga chismis mula sa ibang tao. Ang buhay ay maikli, kaya mahalaga na ilayo ang iyong sarili sa mga taong nakakalason, kahit na sila pa ay mga magulang mo. Yun lamang po para sa araw na ito. Pero bago ko po tapusin ang video na ito, shoutout nga po pala kina Rowena Donaire from Netherlands at Loy Valiente from Kingdom, Saudi Arabia. Ingat po kayo palagi. Salamat po.